Live. Ako yung aking. Okay, so isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. So, ngayong gabi po ay nakikita nyo naman po at magkakaroon muli tayo ng isang friendly debate dito po sa In Defense of the Truth. Ayan. So ito ay pahayagan po ng kani-kaniyang katuwiran. Ayan. So ang topic po sa gabi na ito na kanilang pag-uusapan ay patutunayan na may tatlong identities ang nag-iisang Diyos. Ayan. So tama po ba to? Okay po ba to, Pastor Eric? Brother Ron, naka-mute po kayo. Okay. So, pa-share po nung ating live, mga kapatid. Ayan. Wala si Brother Ron. Naka-mute ka po, Brother Ron. Okay na. Ayan. Okay, so syempre nakikita nyo naman po yung ating affirmative dito, kilalang kilala at alam kong siya ay talagang sukay-sukay po dito sa atin sa In Defense of the Truth. Okay, so ang atin pong affirmative sa gabi na ito ay si Pastor Eric Villanueva. Ayan. At syempre ang atin naman pong negative sa pag-uusap nito ang ating kapatid na si Brother Ron Fernando ng Oneness Apostolic. Tama po ba, bro? Tama po, okay. Ay, so, yan. So, sit back and relax po tayo at hindi lamang po ito isang maginoong pag-uusap, kung hindi ito ay isang pag-aaral din po para sa ating mga sa ating mga nakikinig. Ayan. So, tayo po ay magsuri at mag-aral sa bawat ipapahayag po ng ating kapatid na to sa pamamagitan po ng kanilang friendly discussion, ayan, or friendly debate. Okay, so syempre bago natin simulan at kahit po kilala nyo na sila ay bibigyan pa po natin ng pagkakataon ang ating dalawang kapatid na to na ipakilala yung kanilang sarili po at syempre ano yung titindigan at inaasahan nila sa pag-uusap na ito. Okay, so syempre unahin natin yung ating pastor, Pastor Eric. God bless po. Sis, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng CJCLS, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. At ating pong patutunayan na bilang isang affirmatibo na tatayuan po natin, titignan po natin na iisa ang Diyos, no? By nature, subalit meron po silang tatlong identities. Tatlo po yan. Ngayon, ako'y umaasa no, na ito po i-debunk ng ating kaibigan, ng ating kapatid sa isang mahinahon na pag-uusap at debate. At umaasa ako na marami po makakapulutan na magandang aral ang bawat nakikinig sa platform na ito ni Sister Nan. God bless po. Maraming salamat po, Pastor, at magandang gabi din po sa iyo. At syempre, yung atin pong negative side, ang ating kapatid na si Brother Ron. Pakilala ka po, kapatid. So, praise the Lord, no? Magandang gabi sa lahat ng manonood sa ating butihing at magaling na moderator, no, si Sis Nads, at sa aking magiging kapanayam ngayong gabi, si Pastor Eric. Actually, hindi ko siya kilala personally, pero nakikita ko siya. Isa siyang batikang Trinitarian apologist, batikang Di Batista. So, brother Ron po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Isa po akong Oneness Apostolic. Just to make it clear, no, ako po ay naniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit. Ang hindi ko lang tinatanggap, mga kaibigan, yung paniniwala na tatlo ang persona o ito ay tatlong identity ng nag-isang Diyos o tinatawag nilang Trinity. Hindi natin pag-uusapan dito yung being kasi both of us siguro alam naman na one God, naniniwala kami dalawa na one God. Kasi both Trinitarians and Monist people believe that God is a being. So regardless, nagkakatalo na lang doon sa persona o ilang identity pa talaga. So I think wala namang pagkakaiba sa identity at persona. So yun lang. Magandang gabi sa lahat. Okay, salamat po, Brother Rol, at magandang gabi din po sa iyo. At syempre, bago po natin na tuluyan na simulan itong mainit na
friendly discussion na to. Siyempre, yung atin pong magiging gabay dito sa atin upang para po sa ating kaayusan ng debating ito. So, ito po yung ating debate rules. So, makinig po ang bawat debater. Okay, so rule number 1 po, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, next question na po ang moderator. Number 2, kung categorical ang question, kailangan po sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag. Nang hindi po lalampas ng 20 seconds maximum at magsasabi na po ang moderator ng next question. So again, dito po sa number 2, patatapusin po ang tanong at patatapusin din po ang sagot ng 20 seconds. At kung meron pong categorical, categorical po muna ang pipiliin. Okay po, number 3, at kung hindi niya sasagutin ng tanong ay magkakaroon po siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na po yung pinakasagot sa tanong. Let's say for example, wala po dun sa choices na itinatanong sa kanya ay meron po siyang karapatan na hindi sagutin pero kailangan po niya magpaliwanag ng 10 segundo kung bakit niya ito ay hindi sasagutin. Number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. Number 5, sa first time, doon lamang dapat magtanong po sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggal niya ay automatic next question po at sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po siya ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o idaragdag naman yung 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang po maaaring magpaliwanag at kung maaari ay wag po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion po ay wala po tayong objection. Okay, number 8, hindi po pinapahintulutan ang physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. So yung mga hindi po dapat na salita na kasali dito sa pag-uusap na to ay iwasan po natin. Dahil tayo po ay nasa social media at meron po tayong mga kabataan na pwedeng nakikinig. So magiging responsable po tayo sa mga salita na lumalabas sa atin, lalo na po yung mga atake doon sa ating katunggali ay mahigpit po yan na ipinagbabawal dito. Okay, no, number 9, no challenge question po, mga tanong na paano kung mabasa ko at o paano kung mabasa ay hindi po pinapayagan na maitanong. At number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debateng ito. At ang magiging rules po ng kanilang oras ng kanilang debate ay 10-7, 10-7 at 5 minutes para sa final conclusion as usual na ginagamit po sa mga normal na debate katulad po nito. Okay, agree po ba dito yung ating debaters? Agree po. Okay, amen. Maraming salamat po. Amen. Okay, so kung ready na po, pa-share po ng ating live mga kapatid. Magandang gabi po, Brother Edwell or Talesa. Ayan, yung ating kapatid ni STA. So, 10 minutes. Mute po muna kita, Brother Ron, ha? Okay. Okay, so kung ready na po yung ating affirmative, si Pastor, 10 minuto, time start now. Sa mapagpalang gabi po ulit sa inyong lahat. Ngayon ay pagtitibayin po ng aral ng Diyos o ng Biblia o salita ng Panginoon, ito pong ating pong ititindig bilang mga poste sa gabing ito ay umaasa po ako na ito'y ididibang ng ating kaibigan, ating kapatid, upang magkaroon ng magandang diskusyon o pag-aaral hinggil po dito. Ngayon, sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, ay may sinasabi po dito sa Mateo, no? Ang sabi po dito sa Mateo, yan po. Basahin ko po sa inyo, no. Sa Mateo 28, okay. At dito po sa talata pong 19, ay ganito po ang nakasulat.
Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Matibay po kasi ito, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po ang tatlong ito na binabanggit ay nagkakaisa sila doon sa authority. Even sa nature ng pagka-Diyos nila o yung likas na pagka-Diyos nila, sila po'y nagkakaisa. Pero may sinasabi po dito na tatlo. Ngayon, kung isa lang ito, bakit sinabi pang bautismo sa Ama? Bautismo sa Anak? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Kung isa lang ang identity nito. Di ba ba? So, meron pong tatlo. So, wag natin baliwalain yung mga salita ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkakataon o sa bawat talata na atin pong pinag-aaralan. Ngayon, atin pong tunghayan, even sa basbas, sa pagbabasbas po, ay may sinasabi pong ganito. Puntahan po natin ang Korinto sa 2. Ang sabi po dito sa 13, basahin ko ang 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Even sa pagbabasbas, binabanggit po yung tatlong ito na nagkakaisa by nature o sa likas na pagka-Diyos. Kahit sa bautismo, binabanggit ito bilang isa sa pangalan o sa authority, even sa pagbabasbas. Pwede namang sabihin na isa lang, di ba? Pwede rin sabihin na ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong nawa na sila din yun o isa lang sila. Pwede naman pong gano'n. Pero bakit inilalarawan dito, inilalahad dito yung mga aral na ganito? Isinasaysay na pwede namang isa, di ba? Pero bakit binabanggit yung tatlong ito, even sa authority, maging sa pagbabasbas, mga kaibigan? So, sa Biblia, may sinasabi po na yung tatlo, pwede pong sila yung nagkakaisa. Ayon din po sa unang Juan 5:8, sabi po ron yung espiritu, tubig, at dugo, ang wika doon ay ang tatlong ito ay nagkakaisa. So, maliwanag po, pag Biblia ang ating tinanong, talaga namang itong tatlong ito, pag binanggit, ay meron po silang pagkakaisa. Isa sila sa pagka-Diyos, isa sila sa bawat bagay na kanilang naisin. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ituloy po natin yung usaping ito o argumentong ito. Kahit sa Genesis, kahit po sa Genesis, umiral na po yung tatlong ito eh. Basahin ko po sa inyo sa 1. Ang sabi po dito sa 1 ng Genesis, ganito po ang nakasulat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. At ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadilim ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Yun pong salita, po, at yung pong sinasabi po rito na Espiritu ay naroon na po. Kaya nga sa 24, kung mapapansin po natin, ay 26, ang sabi po dito ay sinabi ng Diyos, sabi po dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, dagat, ibon. So, meron pong pagdalang po dito na sinasabi, nalalangin natin, hindi naman po pwedeng sabihin dito na lalangin natin yung walang kapangyarihan, authority na makapaglalang. At alam naman natin, itong Espiritu lumalalang. Itong anak ay lumalalang o yung berbo bilang titulo. Maliwanag po yan sa Biblia, mga kaibigan. Ngayon, puntahan po natin, balik po tayo, puntahan po natin ang Juan upang mapatunayan na itong Panginoong Hesukristo, maging ang Ama, ay naroon na po yung kanyang pag-iral. Ang sabi po sa Juan
puntahan po natin dito po sa Juan. Sa 17 po, atin pong basahin na po ang talatang ito. Ang mga bagay na ito'y sinilita ni Jesus at pagkatingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Meron pong pag-uusap dito, no, yung ama at yung anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito, ang wika, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na pinagagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So maliwanag po dito na nagtamo na po ng kaluwalhatian itong anak bago pa ang sanlibutan ang wika ay naging gayon. Ibig sabihin, wala pa yung paglalang, tumanggap na yung anak ng kaluwalhatian buhat sa ama. At napakaliwanag po niya, hindi natin pwedeng ibahin po ito. Mahirap pong ibahin yung mga salita o katagang ito. No? Ngayon, ang sabi po dito sa 18 ng unang sa Juan. Ang sabi dito sa 14, sabi po dito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng bugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So meron pong kaluwalhatian yung anak, gaya raw ang wika ng kaluwalhatian ng ama. So nagkatawang tao yung berbo. At tinutukoy dito yung berbo, yung anak. Di ba? Yung anak po ang tinutukoy dito na berbo, nagkatawang tao ang berbo. Sa 18, maliwanag, walang tao nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, ang wika, na nasa sinupupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Paanong nangyari yun na yung ama ay siya rin yung anak? Di po ba? Mahirap pong sabihin po natin na mahirap pong ipaliwanag ang isang nasusulat kung iibahin po natin. Pero ito, kung babasahin lang natin at hindi natin bibigyan ng sariling pagpapaliwanag, matibay po ito na hindi maaaring yung ama ay siya rin yung anak. So ibig sabihin, meron pong identity dito na nagkakaiba. Ang sabi dito, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos. Sama ng Diyos, di po ba? At ang berbo ay Diyos. Siya rin, nang pasimulay, sumasa Diyos. Ibig sabihin, nung pasimula, kasama na po siya ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala pala yung anak doon, noon pa lang, nung paglalang, magagawa kaya yung sanlibutan? Yung lahat ng bagay magagawa kaya kung wala siya? Di ba? Hindi magagawa kung wala siya. Ibig sabihin, nandun siya. Di ba? Kasama siya ng Diyos o ng Ama. At nagkatawang tao nga yung berbo na sa hiwaga ay anak at ang Kristo. Okay, so time is up. Okay, ayan. Maraming salamat po, Pastor, para sa iyong unang tindigan ng 10 minuto. Ayan. Yan po yung kanyang first stand. Okay, so shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. At okay, dako na po tayo para sa 7 minuto na pagtatanong po ng ating negative side na si Brother Ron ng Oneness Apostolic. Brother Ron, naka-mute ka po. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Okay. Okay Ayan. na, Sorry. sis? Okay. Sige po. Okay. So, time start now. Tanong. Okay, so magandang gabi, Pastor Eric. Ito yung unang tanong ko sa iyo, Doon sa Matthew 28:19,
di ba, singular form yung onoma. Ibig bang sabihin, pwede natin interpret na may pangalan yung Father, Son, at Holy Spirit? Anong isang pangalan na yun? Sagot. Yes, itinutukoy po doon na onoma, which is authority or power. No? Nagkakaisa sila ron, no? No? Pag sinabing sa pangalan, nagkakaisa sila ron. Ama, kaya nga maliwanag yan eh. Talagang maliwanag dito at matibay to. Meron tatlong identities na sinasabi dito. No, sa isang authority, nagkakaisa Okay, sila. next Kaya question. sinasabi natin, Next question po. nagkakaisa. Okay, okay, sabi mo, nagkakaisa sila sa authority. Tapos Yes. bakit pagdating doon sa interpretation nyo doon sa baptism ko ito, sa Acts 2:38, sabi nyo, in the authority of the name of the Lord Jesus Christ. Akala ko ba nagkakaisa sila sa authority? Wala pong Sagot. binanggit na sa Acts, kapatid, no? Next question. Wala pong Okay, binanggit. sige, Okay. sige. Sige Sige, po, next tanong. question na lang. No? Tanong. Okay, doon sa John 17 verse 3, sabi ni Jesus Christ, no, the only true God, yung Ama ang kanyang tinutukoy. Yung God ba doon sa Greek form is theos? Yes or no? Categorical. Yung God Categorical. ay theos, yes. No? So, yung tinutukoy Okay. po doon, no? Sige po. Okay. Time is Ano up. po? So, May Teka lang. 20 seconds po. Time pause tayo. Kapatid. Time pause tayo. Okay. Ulitin po natin ha. Brother Aaron, pag po sorry. sumasagot po siya, may 20 seconds po siya, no? Okay. Sige, Pastor, i-resume ko na Kasi po. sabi, ano lang po yung tanong, yung God po doon, ang sabi niya, Okay, sige. ano po ba yung tanong? Paki-rephrase na lang po yung tanong, Yung Brother Ron. chapter, Okay, chapter so 3. sa John 17 verse 3, kasi Yes. yung God dito na tinutukoy ni Jesus Christ is theos. Yes. So ano bang theos sa Hebrew term? Elohim ba? Yes or no? Categorical. Theos. Oh yes, pwedeng Elohim, no? Pwedeng Okay. Eloah. Oh yes, yes, Elohim, no? So, kahit Okay. nung unang simula pa lang, kaya nga ito binabanggit dito, maliwanag to eh, no? Nung bago pa lang ang lalangin ng sanlibutan, naroon siya eh. Ang tinawag doon, Elohim. Elohim po ang tawag doon. Kaya bago pa lang nilalang, nandun na po siya. Siya yung verbo eh, hindi malala lang yan. Okay, Kung next wala question siya, po. Next maliwanag po question. yung mga talata, mga kapatid. Okay, so tanggap mo ba, Pastor, na sinasabi ni Jesus Christ, the only true God is ang Ama, which is kaakibat noon ay Elohim in Hebrew. So ibig sabihin, ang Elohim ay may isang identity lang? Yes or no? Categorical. No, pag sinabing Elohim, which is Akad, nagkakaisa sila. Pwedeng kaya nga yung pag-iral nila eh. Kasi by nature, teo sila. No? Nagkakaisa sila sa pagiging Diyos. Kapatid, yun po yung biblical na. Yun po yung ayon sa Biblia. So nandun yung pagkakaisa nila by nature, yung kanilang likas na pagka-Diyos. Okay, next Yun question po. Dyan, kapatid. Sunod na Yan tanong. ang tinutukoy. So, ibig sabihin, ang yung Theos, Elohim, ay hindi consistent na pumapatungkol sa tatlong identity. Yes or no? Categorical. Consistent po yan, no? Consistent din yan at pwede ring iagapay sa kasi yun ang Biblia eh. Ganun ang paliwanag ng Biblia. Ngayon, kung ipapaliwanag natin sa sarili nating unawa, hindi mo nga mauunawaan yan. Sasabihin mo lang, isang Diyos, isa lang yan. Kasi ginagawa ninyo by numbers, no? Ginagawa niyong matematika eh. Hindi po matematika ang ang pag-aaral ng next question. Ama, Anak, Espiritu. Sunod po tanong. Mali po yan. Sunod okay, yung pag-conclude niyo sa isang Diyos, which is tatlong persona, hindi ba yung numbers? Kasi binilang niyo eh. Yung pagka-Diyos, hindi numbers yan. Halimbawa, tayo, nature natin. Tao tayo eh. Ibig sabihin, marami yung nature natin. Pero marami tayo. Iba ka, iba si Sister Nat, iba ako. Di po ba? Pero sa pagiging nature, isa lang tayo. Ganun din yung Diyos. Kaya wag niyong i-conclude na yung pagka-Diyos, numbers, matematika. Hindi po mathematics ang okay, Kaya, next question. Hindi nakakaunawa. Okay, so sunod po tanong. Okay, next question. So since term identity ho ang pinakaano ng topic natin dito, no? Tama bang sabihin na magkaiba ang
characteristic identity ng Ama doon sa anak? Yes or no? Oh, yun nga yung Categorical? topic natin eh. Ako yung affirmatibo diyan eh. Magkaiba din talaga sila sa pagkakakilanlan. Kaya nga binanggit natin even sa pagpapala, sa biyaya tanggapin niyo ang biyaya ng anak, ang pag-ibig ng bugtong anak, ang pag-iisa ng Banal Espiritu. Bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ito yung nagkakaisa. So meron tatlong identity sa iisang Diyos. Okay, next question Yung po. Diyos nature yan, hindi yan wag mong bilangin, kapatid. Sunod na tanong. So sa Genesis 1:26, yung God said dyan is Elohim. Alam natin si Yahweh yan. Ang tanong, sino sa tatlo ang nagsasalita ng let us? Yung Ama ba? Yes or no? Sino yung nagsasalita ng? Please, pakiano nga. Let us. Let us. us. Yes. Sige. Sagutin natin. Yung nagsasalita ng let us, Elohim, yung authority. Yung authority. Kasi authority yan eh. Sino yung mas authority? Yung Ama. Kaya sabi, let us. Let us. Ibig sabihin, likain natin. May mas authority. Kaya nga, dyan pa lang, ibig sabihin, tatlo Okay, yung... next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Okay, so ibig sabihin, yung nagsasalita dyan is ang Father. Yes or no? Let us. Yes. Yes po. Kaya nga, nagkakaiba eh. Yung Father at yan pong Elohim na binabanggit dyan, which is Eckhart, nagkakaisa sila sa pagiging Diyos. Kaya pag sinabing lalangin natin, automatic yan eh. Yun na yung pagkakaisa nila. Pero merong nagsasalita. Paano masusulat yung Biblia kung walang magsasalita? Next question. Kaya nga sinulat okay, kung sino nagsalita. Next question. So sa English, grammatical rules ba, Pastor, kapag may singular personal pronouns ba tulad ng I, me, I am, him, his, yan ba ay pumapatungkol sa isang persona o identity? Yes or no? Categorical. Pag sa Biblia kasi, is tulad ng 19:5 ng Mateo, tulad ng sa 2 ng Genesis na sinasabi doon na nilikha yung tao, si Eva, ay si Adan, at sila yung naging isa. Okay, so time is up. Kapatid. Okay. Time is up. Ayan. Nabibitin, ano? Ayan, maraming salamat po sa ating cross-examiner na si Brother Ron sa ating affirmative side. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, Brother Adel, Sis Kit, magandang gabi po, at Brother Florence, magandang gabi po sa inyo dyan. Pa-share po nung ating live, mga kapatid. Okay, so dako na po tayo para sa unang tindigan po ng ating negative side. So, sa mga bagong pasok po, ayan, ang topic po na kanilang pinag-uusapan sa gabing ito ay may tatlong identity ang nag-iisang Diyos. Ayan, yun po yung kanilang topic. Okay, dako na po tayo para sa first stand ng ating negative side. Brother Ron, 10 minutes. Time start now. Okay, so magandang gabi po sa lahat, no? Ang topic po natin ay nakafocus talaga doon sa tatlong identities ng isang Diyos. So tatlo, hindi isa. So ang tanong, ito ba ito po o hindi? Mag-umpisa muna tayo sa term na identity, no? Ano ba ang ibig sabihin ng terminong ito? So sa Tagalog, pagkakakilanlan. So distinguishing character of a person of individual. So sa synonyms niya, individuality, character, personality, self-identity. So sameness, oneness, singleness. So yan po ang ibig sabihin ng identity. So ang isang Diyos ba ay may tatlong identity? So tignan natin dito sa Hebreo 1:3, no? Ito yung saktong ng identity. Dito sinasabi dito na express image of His person. Of His person is God the Father. So, ang express image dyan, ibig sabihin dyan, sa Greek transliteration is character. So, mali po na ang isang Diyos ay may tatlong characters. So, plural. So, ano bang sinasabi dito? So, Jesus Christ is the express image
of His person. Ibig sabihin, ang si Jesus ay isang identity character ng isang Diyos. So, ganun lang. Ito, kaya nga sa OTS, ang damakmak na singular personal pronouns kapag pumapatungkol sa Yahweh, no? Yahweh Elohim, I am, by myself, he, him. Yan ba ay pumapatungkol sa plural of identities? No. Di ba? So ngayon, magbibigay ako ng 2 puntos rin para pamalian itong paksa niya. No? Number 1, identity ng Father is, identity ng Yahweh is sa Father. Doon tayo magsisimula sa Lord, Yahweh. So tama bang sabihin na ang Yahweh Elohim ay katumbas ng Father, Son, Holy Spirit? Which is 3 identities? Sisiyasatin natin, no? Itong Lord, Yahweh, kasi maling-mali. Kung tatanong ako, kung sino-sino itong Yahweh? So, Isaiah 64 verse 8, Lord Yahweh, thou art our Father. So, Isaiah 63 verse 16, Lord Yahweh, our Father, our Redeemer. So, sa unang Kronika, 29, versikulo 10, ano po yung nagsasalita dito, no? Si Haring David, God of Israel, our Father from everlasting to everlasting. So, ito, Deuteronomy 62 verse 3 to 6, Moses recognized now the Father. So, ngayon, i-reconcile ito ni Pastor para titindig sa huli hanggang paksa niya. Kung may mabasa ba siyang Yahweh, Son, God the Son, Yahweh, Holy Spirit, o Yahweh, Father, Son, Holy Spirit. Kasi sa Biblia, letra por letra, verbatim, ang Yahweh, our Father, Father talaga. So, yung tetragrammaton ng Lord ay kinakapit lang sa Father. No. So, ngayon, ang tanong, yung Father ba na Yahweh, Lord, may kasama ba? Now, Deuteronomy 32 verse 12. So, the Lord, Yahweh, alone. So, walang kasama. Sa Salmo 83 verse 18, that man may know that thou whose name alone is Jehovah. So, yung Jehovah na Father, dapat i-reconcile niya yan kasi kung wala siyang maitindig na Father, Son, Spirit sa Old Testament na ikinakapit sa Yahweh, hindi talaga niya ito nagigiba. So, nagigiba yung paksa niya. So sa Salmo 86 verse 10, for thou art great and those wondrous things, thou art God alone. So yung God doon, Yahweh, Father yun. Now, Nehemiah 9:6, even thou art Lord, Yahweh, alone thou hast made heaven and heavens of the heavens, with their hosts, the earth, and all the things that are therein, the seas. Now, Isaiah 37 verse 16, Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone. So, ibig sabihin, yung Father na Yahweh, alone. Walang kasama. So, ilang identity yon? Tatlo, isa. Isa lang. So, Yahweh is the Father is all alone. Ilang identity yung alone? Tatlo, isa. Obviously, mag-isa yun. So, alone, isang identity lang talaga ng Diyos. Isa pa, doon sa burning bush, ilang identity bang kausap ni Moises? Tatlo, isa. Malamang isa yan. Kaya I am that I am. Now, pagdating sa ente, nahayag sa laman ng Diyos, 1 Timothy 3:16, nasaan na yung I am? Kausap ni Moises, ayun, nagkatawang tao. Kausap ang mga Hudyo. John 8:58, before Abraham was I am. Huwag nating sabihin na ang tatlong identities doon sa I am sa UP, laging ikalawang persona na lang o ikalawang identity na lang. Sabi ng Yahweh sa Testament, Isaiah 52 verse 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matalastas nila sa araw na yon na ako yung nagsasalita. Ako nga. So dumating si Jesus sa hindi, ako nga. So ilang identity yun? Kaya nga, Jesus Christ is the express image person of God's identity. No, hindi ito tataglapin ng Trinitarians. Sabi ng Yahweh, ako nga. Sabi ni Jesus Christ,
Ako nga, sabi ng mga Trinitarian, hindi ikaw yun. Kasi hindi ikaw ang Ama. So paano natin nire-reconcile? Now, hindi niyo mababali ang sinasabi sa Hebrews 1:3 na si Jesus ay persona ng Ama. Walang dalawang persona dyan sa Hebrews 1 verse 3 na sinasabi na express image of God's person, so character, identity. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi matanggap ng utak ng mga Trinitarians ito. Bakit? May tinatawag siyang Ama. Diyan napapasok ang konsepto ng dual nature. See? No, tingnan niyo ang aral na si Jesus ay hindi mismo ang Diyos Ama na nahayag sa laman. Sabi ng Yahweh, ako nga. Sabi ni Kristo, ako nga. Tapos, aral nila, magkaiba daw. O distinction of identity. Sabi ni Jesus, ako nga. Sabi naman nila, hindi ikaw yun. Now, sa Malakay 2:10, ayan o, yung ikad, ginagamit nila yan na papatungkol sa three persons. There is one Father. Yung one doon sa Father, ikad ho, yun. So, one Father, one God created us. So, tinawag ang Diyos na create Father bilang creator. Yun yung ano doon. So, yung ano niya is nandun lang sa New Testament. Kasi doon sa tawag nito, yung let us niya doon sa Genesis 1:26, pagdating sa 27, naging singular personal pronoun na. In his na yun eh, sa verse 27. So ibig sabihin, tatlo sa verse 26, pagka verse 27, naging isa na lang. So sino? Kaya nga, he created him. So sino yung nag-iisang identity na pumapatungo sa singular identity na singular personal pronoun na his? Isa lang talaga. Now, pagdating doon sa mga sinisitas niya ng mga bersikulo, wala naman tayong pagtutundin kasi hindi naman sinasabi doon na may dalawang identity. Ngayon, dito sa ito, kailangan niyang i-reconcile itong yung Lord, Yahweh, Father. So dapat may ilalahad siya na i-reconcile niya na ang Yahweh ay tinawag na Son o Holy Spirit o three persons o Father, Son, and Holy Spirit. Pero sa Old Testament, Father lang talaga. Wala kang mababasa na bukod sa Father, Son, Holy Spirit, na ang Yahweh din. Na isang Diyos lang ating kinikilala, yung Lord, yung Elohim, Yahweh Elohim. So, kaya tinanong ko siya doon sa ano bang katumbas ng Theos sa Hebrew, di ba? Elohim. So, hindi pala consistent ang aral na ito na tatlong identity na pumapatungkol sa siyempre tatlong identity. So, minsan pala isang persona. Okay. Ayan. Salamat. Okay, so time is up. Ayan. Okay, maraming salamat po, Brother Ron, para sa iyong unang tindigan. At dako na po tayo para sa cross-exam po ng ating affirmative side. Okay, so Pastor Eric, naka-mute ka po. Naka-mute ka po. Okay, ayan. Okay, so kung ready na po, Brother Ron, okay na? Okay, so 7 minutes, time start now. Tanong. Unang tanong, kaibigan, kapatid. Sa Biblia, meron bang umiiral at sinasabing Ama, Anak, at Espiritu? Meron, wala? Yes, base sa konteksto na mababasa natin, meron. Pero hindi naman tinawag na walang pag-iiral doon na separate identity o distinct identity yung tatlo. Pero naniniwala tayo dahil ang isang Diyos ay tinawag na Father during creation. Nung nahayag sa salaman, ay tinawag siyang anak. So, yun, sa Book of Acts, Next question. Next question po. So kung naniniwala ka na umiiral itong tatlo,
ibig bang sabihin na ayon din sa Biblia na sinasabi na sinisiyasat ng Espiritu ang malalalim na bagay ng Diyos, ibig bang sabihin bakit niya sinisiyasat kung siya din yun? Sagot. Kasi ang Diyos ay nahayag sa laman, no? Naging totoong tao. Kaya nga may tinatawag siya na Ama. So hindi ibig sabihin na ikalawang identity. Time pause. Hindi po yung Okay, anak ng yes. Espiritu ko. Hindi po yung anak na nagkatawang tao. Yung Espiritu po. Tatlo po kasi yan eh. Okay. I-clarify ko lang, Miss Moderator, no? Okay. Yung Espiritu ba, ayun ba yung ikatlong identity na sinasabi niyo? Tama ba, Pastor? Yung Holy Hindi ko na lang Spirit. po yung tanong Okay, sige. Paki-rephrase na lang po yung tanong ulit bago ko simulan yung oras. Okay. Sige So, po. sabi mo, umiiral yung tatlo. Kung yung tatlo umiiral at yung itong Espiritu, iba yung identity sa Ama o maging sa anak, bakit pa kinakailangan na ang sinasabi na sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, ang malalalim na bagay ng Ama o ng Diyos? Bakit kailangan pang siyasatin kung siya din yun? Okay, sagot. Hindi yan magkaiba kasi actually naniniwala ako sa Father, Son, and Holy Spirit, pero kaya nga sinasabi ko sa iyo, hindi yan siya tatlong identity, magkakaibang identity kasi kung Spirit iba si Jesus Christ dun sa Spirit, ibang Ama sa Espiritu. Eh sino yung tinutukoy ni Pablo na the Lord is that Spirit sa Next 2 question po. Corinthians 3:17? Next question. Kung ikaw sa sarili mo, no? Kung ikaw sa sarili mo na ikaw din 'yon, kailangan mo bang siyasatin, no? Yung sarili mo na ikaw din naman pala 'yon. Yes, kasi sinasabi sa Biblia, ako nga. So ibig sabihin, yung nagpropesiya sa mga propeta, sabi niya, ako nga. Ayun yung nahayag sa laman ng Diyos, sabi niya, ako nga. So sabi lang iba, hindi ikaw 'yon kasi hindi ikaw ang Ama. Okay, next question. Kailangan bang bilangin, no? Kailangan bang bilangin yung nature, yung pagka-Diyos ng Diyos? Oo, hindi. Categorical? No, kasi ang nature ng no. Hindi kasi yung nature, hindi naman nature yung tatlong identity. Tapos yung nature ng pagka-Diyos ay Diyos talaga. So ibig sabihin, pera na lang kung kinakausap niya ang ikalawang persona niya. So napakatinding ano po yan. Very critical po yan. Kinakausap ng ikalawang persona, ikalawang identity. Next question. Pero isang Diyos Next pa rin. question. Kung iba pala yun at hindi kailangan bilangin, bakit mo ko tinanong sa cross, no? Na bakit ginagamitan ng matematika yung pagka-Diyos kung hindi naman pala binibilang yung nature ng pagka-Diyos o yung pagka-Diyos? Kasi doon na ako humuhugot. Okay. Doon lang ako humuhugot doon sa doktrina ninyo na one God in three person. Ang turo ng Biblia, one God lang. Kayo, dinagdagan niyo ng three person. Expectedly, yung Father, Son, Holy Spirit, three person. Kaya nga, tatlo eh. First person, second person, third person. Next question. Next question I don't think mali akong unawa ko. Ano yung pinipilang mo? Yung three person? No? Yung Ama, Anak, Espiritu? O yung nature, yung pagka-Diyos? Ano yung binibilang mo? Sagot. Kaya nga sabi ko, hindi ako bumibilang ng nature ng Diyos. Kasi oneness itong kausap mo. Kaya nga, binabalik ko sa iyo kasi yung tindig mo, three identities. Sino bang nagbilang sa ating dalawa? Ako, isa lang. Which is God. God alone. Lord, Yahweh alone. Isa inyo, dinagdagan nyo ng ikalawang identity. Next question. Ginamit ko Yahweh o YHWH. Ito ba, no? Ay tumutukoy sa pagka-Diyos o tumutukoy sa proper name ng Ama o ng Diyos? Ito ay pagka-Diyos kasi tingnan mo, Pastor. Sabi doon sa, bibigyan kita ng halimbawa na bersikulo sa Joel Kapitulo 2:32. Whosoever call the name of the Lord, Yahweh, will be saved. Sa Acts 2:21, si Peter nagsabi, whoever calls the name of the Lord, furious, one identity, will be saved. Next question identity po. Ang Yahweh. Pagdating sa New Testament, sunod na tanong. Sabihin, hindi siya proper name ng Diyos. Tama, mali?
Hindi, kasi sa New Testament, kaya nga doon sa Isaiah 52:6, malalaman nyo ang aking pangalan. Ako yung nagsasalita. Ako nga. Narito, ako nga. So ngayon, sino ba yung everlasting father na propesya sa Isaiah 9:6? Natatawaging everlasting father, yung anak, yung batang ipapanganak. Next question po. Next question. So, next question. Okay. Sabi mo, yung ama ang lumikha, siya lang, no? Malilikha ba ang buong sanlibutan, ang lahat ng mga bagay, kung wala yung anak o yung berbo? Oo o hindi? Yes, malilikha kasi yung berbo, hindi naman yung distinct identity sa kanya, Pastor. Hindi yung distinct identity o separate entity doon sa Father, kasi kung tingnan nyo, kasi nagsabi ka ng berbo eh. Ano bang berbo doon sa Greek term definition? Logos. Ibig sabihin, mind of God. So pag sinabi niyang He create through Okay, His next word. question po. Next Sabi question. mo, hindi malilikha ang buong sanlibutan o lahat ng mga bagay, no? Sabi mo, hindi malilikha kung kahit wala siya. Sino ba ang totoong nagsasabi? Itong si Juan na nagsasabi na hindi maalala lang ang lahat ng bagay, o ikaw na nagsasabi na maalala lang kahit wala yung berbo? Sino totoo? Ikaw o si Kaming Juan? dalawa. Okay, kaming dalawa kasi yung sinasabi ni Juan hindi naman pumapatungkol sa hindi naman siya nag-iisip ng una at ikalawang identity doon. Kasi sabi ng Malakay 2:10, there is one Father, one God created us. So kung mayroong internal sa hindi dapat sinabi yun ni Propeta Malakay. Kasi propeta Okay, yun next question po. Kapag sinabi ko bang autos o siya o ikaw, tumutukoy ba sa identity? Oo o hindi? Oo, kasi nga Okay. similar sa ano eh. Yes, pumapatungkol dun sa Lord Yahweh sa Old Testament. O ilang identity ba yun? Isa lang, di ba? Okay. Time is up, time is up. Ayan, ayan. Okay, may second round pa naman tayo, no? Okay, maraming salamat po, Pastor Eric, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. At dako na po tayo para sa ating rebuttal round. Ayan, yung gibaan time daw. Okay, so 10 minuto po, Pastor, para sa iyong rebuttal stand. Okay, 10 minutes. Time start now. Yan, maliwanag po mga kaibigan na hindi po alam ng negatibo kung saan po siya lulusot sa mga katanungan po natin. No? Nung sinabi po natin, no, sabi niya sa akin, bakit daw binibilang yung pagka-Diyos, no? Isa, dalawa, tatlo, ilan ang Diyos? Nung tinanong ko siya, kailangan bang bilangin yung pagka-Diyos o yung nature? Hindi naman daw. Hindi naman daw kailangan. So, tama yung sinabi ko. Tama yung sinabi ko na hindi mo kailangan bilangin yung pagka-Diyos. Kasi nature yan eh. So, isa sila dyan. Hindi mo pwede sabihin na yung isa, yung anak, isa, Diyos. Yung ama, isa, Diyos. Yung Espiritu, isa, Diyos. Di tatlo na ang Diyos. Ay, walang ganun ang aral ng Biblia. Wala pong ganun. Kaya hindi po pa pwede bilangin yan, mga kaibigan. Nung sinabi natin, yung bang Yahweh, yung by proper noun, hindi naman daw yun proper noun ng Diyos o ng Ama. Ay malaki pong kasinungalingan niya pagka ganyan. Yung YHWH daw, yun daw ay hindi pangalan ng Diyos. Hindi po, pangalan po 'yan. Ang Diyos na tinutukoy, kung hindi Eloah, yung plural form ng Eloah, yung Elohim. Hindi po yung YHWH o Adonai. Pangalan po niya yan eh. Hindi po yun hindi po yung tumutukoy sa pagka-Diyos o yung nature. Proper name niya po yun. Isa pa. Tingnan pa po natin. Nang sinabi po natin na ito bang yung bang sabi niya hindi daw isa lang daw yung identity ng Nung sinabi ko, yung bang tinutukoy na autos, yung by bukod o identity. Sabi niya oo naman daw. O yun pala naman eh. O di yung verbo, identity yun. Hindi siya, idea na sinasabi mo, idea, dahil ginagamit mo yung yung conclusion ng ng kahulugan. Na pag sinabing verbo, pasok kaagad kayo sa conclusion sa kaisipan. Isip ng Diyos yan eh. Idea ng Diyos yan eh. Mali.
Hindi po ideyang tinutukoy diyan. Kasi nga, ikaw na ang nagsabi na autos yan. Yung bang idea, autos ba? Autos ba yun? Hindi naman autos yun eh. Diba? Hindi po autos yun. Ngayon, tinanong kita, sabi ko, yung bang mundo o lahat ng bagay, malala lang ba kung wala yung berbo? Sabi mo, malala lang. Eh ngayon, basahin natin kung talagang malala lang. Baka nagkamali lang po ako ng basa eh. Ulitin po natin ang pagbasa. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O hindi man pala magagawa kung wala siya. Di ba ba? Hindi siya malalalang kung wala siya. Ibig sabihin lang dyan, nagkakaisa yung Ama at yung Anak, maging yung Espiritu. Nagkakaisa sila, kaya nalalang po yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yung isa dyan, kapatid. Oo, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Pag tinanggal mo siya dyan, dalawa na yung identity na lang matitira. Di ba? So, maliwanag po yan na tinutukoy po dito mga kapatid, no? Ito po yung berbo. Hindi naman sinabi dito nang pasimula, siya ay berbo. Hindi po. Ang sabi dito, nang pasimula, siya ang berbo. Ano ba yung berbo? Ang tandaan natin, ang berbo, isa po yan sa mga titulo ng Panginoon, Jesucristo. Sabi po yan sa tawag dito, sa Revelation. Tinawag siya, no? At siya tinawag na ang berbo ng Diyos. Isa po sa titulo niya yan. Hindi po yan hindi po yan na nakabasa na nabanggit lang yung definition eh. Kaisipan ka agad ang sinabi nyo. Paano magiging kaisipan yan? Sa iyo na nanggaling, na autos yan. No? Identity yan. Di ba? So, ibig sabihin, may ibang identity siya. Yung verbo. Ay ngayon, yung verbo ba? Siya din yung yung Ama. Siya sa talatang yan? Mali na naman. Bakit? Kasi nga, no? Nagkatawang tao yung verbo. Nagkatawang tao yung verbo, no? At ang wika, sabi po sa 18, walang tao nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak, ang nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Kaya tama yung sinasabi sa 17:3. Sa 17:3, tama po yun patuloy sa 5 na luwalhatiin mo ang wika, no? Yung anak. Gaya. Ay, hindi naman sasabihin gaya eh. Sasabihin bang gaya? Ano? Kung siya rin yun? Sasabihin bang tulad? Kung siya din yun? Luwalhati mo ang wika yung anak. Gaya ng kaluwalhatian. Tulad ng kaluwalhatian. Tinamo ko. Past tense po yun Tinamo niya na yan Kaya nga sabi sa 14, no? Dito po sa 14, no? At nagkatawang tao ang berbo at tumaas sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga luwalhatiin Ano yung kaluwalhatian niya? Tulad ng wika, no? Ng sabugtong na Ama. Tulad ng sabugtong na Ama. Kaya mula pa lang ng paglalang, magkasama na nga sila Magkasama na. Kaya nga sumasa yung berbo Sumasa Diyos sasabi bang sumasa Diyos yan? Yung verbo kung isa lang yan? Ba't sinabi pang sumasa Diyos? Kung yan din pala yan. Kung isa lang po yan. Di po ba? At ba't sinabi mong ginagamit mo yung idea? Kung sinabi mo naman na autos yan. Di po ba? So, ibig sabihin mga kaibigan, mga tagapakinig, itong paglalahad po na ito ay hindi lang po sa kapakanan ng isa sa inyo o about sa inyo, kundi pwede nyo namang ikalat Di po ba? Pwedeng ikalat to na itong Ama, Anak, Espiritu ay magkakaiba nga po ang identity nila. Yung kanilang pagkakakilanlan. Biri mo nung sinabi ko, nasisiyasat ba, kung yung Espiritu, siya rin yung Ama, bakit niya pa sinisiyasat, no? Yung mga bagay ng Diyos, yung malalalim na bagay ng Diyos. Di ba ba? Tinanong po natin yan Kung siya rin pala yun, ba't sinisiyasat niya pa? Dapat di niya sisiyasatin yun. Yung malalalim na bagay ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid. So dito makikita po natin na medyo nagkaroon nga ng interruption sa ganung mga tanong. Kasi nga,
dapat nga ay maging handa po tayo dito, no, sa mga ganitong usapin. Na pinagtitibay po natin, no, na itong Ama, ang Anak at ang Espiritu ay iisang Diyos. No? Isa kalikasan yung pagka-Diyos. Pero may tatlo-tatlo sila na magkakaibang identity. Opo, hindi naman maaaring sisugo ko yung aking sarili. Ako din yan. Para bagang ginawa na natin ng Diyos, parang tao na rin, na para bagang niloloko na lang yung kanyang sarili. Ay, hindi po ganon. Paano naging makapangyarihan ang Diyos? Di po ba? Kung yung kanyang sarili. Tandaan natin, ang Diyos pag nagsugo, no? Pag nagsugo ang Diyos, nung unang panahon, sinusugo niya yung mga anghel. Sinugo niya ba yung sarili niya? Hindi naman eh. Di po ba? Oh, nagsugo po siya. Sinugo niya yung mga propeta. Mga propeta sinugo niya. Kaya pag nagsugo siya, hindi siya. Hindi yung ama ang nagsugo. Di ba ba? Sinuko niya yan eh. Ngayon, sa huling pagkakataon, ng mga huling araw, no, nung makita ng Panginoon, no, itong mga talagang hindi kaya ng mga tulad ng mga paghain, paghahandog, isinuko niya naman ngayon yung anak na tinatawag nga na berbo. At si Kristo nagsabi niyan. Sinugo po siya. Siya yung nanggaling sa Ama. Di ba ba? Siya yung nanggaling sa Diyos eh. At sa Diyos din babalik. Ngayon, tingnan natin yung idea, no, yung conclusion ng idea. Sabi ron, ang Kristo galing sa langit at dun, babalik din doon sa Diyos sa langit. Ibig sabihin, umalis siya sa kaisipan ng Diyos sa idea, tapos babalik po ulit siya sa idea ng Diyos. Ganun po ba 'yon? Dahil idea lang siya, kaisipan lang siya. Mali pong yun, pag-unawa po yung ganon. Kapag kapag ginawa mo na itong verbo, which is yung titulo ng Panginoon, pag ginawa mong idea. Kasi depende po yan sa konteksto. Hindi lahat na pag sinabing verbo, salita, idea ka agad. Di ba ba? Hindi po ibig sabihin ganon, mga kaibigan, mga kapatid. So, siguro yan lang, ganyan lang po. 20 seconds na lang, Sister Nad. Ano po natin? Wave na po natin. Wave na po. Okay, ayan. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Pastor, para sa iyong rebuttal last stand. Okay. So, shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, so Brother Ron, nakamute ka po. Okay, so 7 minuto para sa iyong cross-exam sa rebuttal stand ni Pastor Eric. Time start now. Tanong. Okay, unang tanong. Susundan kita doon sa verse 27 ng Genesis 1. No? So God created man in His own image. Yung His ba dyan na singular personal pronoun, pumapatungkol ba yan sa singular identity o plural identities? Categorical. Categorical. Gaya ng sinabi po natin, no? Gaya ng sinabi natin, kapag sinabing I am, tumutungkol yan kay Elohim. Ay, time pause. Elohim po Okay, yan. time pause. Pastor, may categorical po tayo. Sagot muna tayo ng categorical, then paliwanag po tayo ng 20 seconds. Okay po? Paulit ko po ba yung tanong? Sige po. Brother Aaron, paki-rephrase daw ulit yung tanong. Okay, so sa Genesis 1:27, no, sabi dito, so God created man in His own image. His. So ang His ba dyan na singular personal pronoun, pumapatungkol ba yan sa singular identity o plural identities categorical? Okay, sagot? Yes, tumutukoy po dyan, no, yung sa kanya, personal niya. Pero yung Elohim, tumutungkol yan sa kanya tatlo. Okay. Sinagot ko po sa Pastor, ang naintindihan ko po dun sa tanong ni Brother Ron ay categorical. Kung yung bang he ay tumutukoy his. Yung his po ay tumutukoy po ba sa singular identity or plural identity? Tama po ba, Brother Ron? Okay, so yun po yung pagpipilian nyo. So, categorical. Then, paliwanag po tayo ng 20 seconds. Okay? Sagot na po, Pastor? Sinagot ko na po kasi. Oo nga, sabi ko kanina.
So Alin po singular. doon? Alin po doon? Singular Yes. o yung Oh, singular? yes. Tinutukoy Okay. kasi dyan sa nagsalita. Kaya nga sabi ko kanina, yung ama nagsalita eh. Kaya kaya lang, sinabi dyan, Elohim. Nagkakaisa pa rin sila sa pagiging Diyos. Kasi umiiral nga yung tatlo dyan. Pwede mo naman gamitin kahit nga yung ama eh. Sabi ni Kristo, di ba? Ako at ang ama, ginamit din yung yung AM o I am, di ba? Singular Okay, din next po. question po. Next question. Okay, so next question, no? Dito sa first clause ng John 1:1, in the beginning was the word. Granted, ikalawang identity ng Trinity God yan. Kung totoo man yan. So, ibig sabihin ba yung verbo ay may pasimula? Yes or no? Categorical. Yung verbo walang pasimula. Ang binabanggit niya ng pasimula. No? Siya ang verbo. Imiiral na siya. Walang pasimula ang Diyos. Saan ka ba naman nakakita na Diyos may pasimula? Tinutukoy lang yan ni Juan kasi nga nung paglalang, pasimula ng paglalang. Doon na siya. Yan po ang ibig sabihin niya. Next Okay, question. next question po tayo. So, ibig sabihin, doon kasi sa sa Greek definition, no? So, yung logos is a divine expression or mind of God. Ibig sabihin, yung son ba mind ba yan ng God? Yes or no? No. Categorical. No, mali po. Kaya nga yun ang sinabi ko kanina eh. Hindi po yan tumutukoy doon sa idea o mind. Tinutukoy yan, sabi ko nga sa isa sa mga titulo yan ng Panginoon, verbo. Kaya nga sinabi diyan, nang pasimula, siya ang verbo. Hindi naman sinabi ng pasimula, siya ay verbo eh. Ang verbo. Kaya kasi Next question. Sunod po tanong. Okay, next question. Tama ba na ang pangalan ng batang ipapanganak ay tatawaging Everlasting Father according sa propesya sa Isaiah 9:6 na ang katuparan ay ang pangalan sa Kristo? Yes or no? Categorical. Yes. Tama naman po yan eh. Kaya nga tumutukoy din yan sa onoma, which is authority or power. Nagkakaisa po sila dyan. Kaya nga ang sabi doon, di ba, na siya'y tatawagin. Authority po yan, kaibigan, kapatid. Hindi po yan ibig sabihin na siya din yun. Kaya nga bata, ipanganganak eh. Authority, kaya nga sa 28 Okay, next question po. onoma. Sunod na So, tanong. ibig sabihin, Pastor, ang ikalawang identity ng Diyos mo ay tatawaging Everlasting Father, yes or no? Mali. Hindi yun ikalawa. Madam Moderator, objection po. Typos. Medyo na po Yes yung po. yung tanong po niya eh. Pwede pakiulit po yung tanong. Okay. Sige. Okay, naka-time pause po Yung tayo. tanong, Pakiulit daw po. Kasi Brother Ron. nabubudol po yung hindi niyo Hello, po Opo. napupul. Yes, Brother Ron. Okay. Medyo choppy ka po. Medyo choppy ka. Hello. Pagpuputol po, hindi ko maintindihan yung mga Yan. Sige. Yan. Okay na po. Sige. So, ibig sabihin, ang ikalawang identity ng Diyos mo ay tatawaging Everlasting Father, yes or no? Ang ikalawang identity ng Diyos, no? Diyos ay Tatawaging everlasting Father. Nagot yun na nga kanina eh, onoma, authority. Nagkakaisa sila dyan. Yes. Nagkakaisa po sila dyan, no? Kaya nga binanggit ko nga sa inyo yung Mateo 28:19. Bautismuhan mo sila sa pangalan. Hindi naman mga pangalan eh. Yung mga pangalan, maniniwala ako, kaso pangalan eh. So nagkakaisa po sila dyan. Kaya nga, hindi pa pwedeng sa pagkakaisa, sa pagiging Diyos, hiwa-hiwalay sila. Next question po tayo. Sunod po tanong. Okay. So, tanggap mo ba na ang first and second identity ng Diyos mo ay tatawaging Ama, yung dalawa? Yes or no? Maliwanag naman yan eh, no? At ang kanyang pangalan ay tatawagin. Objection, Kaya ulit tayo. Time pause. Okay, yes po. Ano pong objection? Assistance. Sige po. Categorical, yes or no? Gusto ko lang linawin kung yes or no ba? Okay. Ganito, yes po. Counter po tayo, Madam Moderator. Counter tayo. Po. Counter po tayo. Counter. Opo. Yes, ang
ang ino-object niya po yata, Pastor, ay categorical lang. Sagot mo na ng categorical, then paliwanag po. Sige po, yes, ano pong counter? Ipagdala ko. Kasi, inano ko lang yung kanyang tanong eh. Kasi yung tanong niya, force of dilemma yan eh. Ha? Hindi ko naman sinabi hindi ko naman sinabi na siya mismo yung Diyos. Paulit-ulit tayo, pang 5 beses ko na sinabi na yun yung pangalan, name. Hindi mismo yung ama. Okay. Kasi yun ang tanong niya eh. Okay. Brother Ron, wait lang. Brother Ron, medyo nag-static po yung ano mo. Hello. Yung bunutin nyo lang po siya yung ano, yung headset nyo po. Then isaksak nyo uli. Yan. Kaya siguro medyo nagcha-choppy. Yan. Higitin nyo lang po tapos balik nyo din agad. Okay na, ma'am. Okay na. Yan. Nawala yung ano. Nawala yung static niya. Okay, so may objection po tayo, Brother Ron. So, ilang ulit na daw niya nasagot. Siguro, paki-reconstruct na lang uli yung tanong mo. Okay? Or Actually, magne-next question tayo. pwede mag-counter? Yes, nag-object ka po kanina, di ba? Doon sa Oo. categorical. O sige, Ay, ano po okay. yung ano mo? Tapos na? Yes po. Kasi hindi naman hindi naman kasi ako nagtatanong ulit sa pangalan dito eh. Ang tinatanong ko, kina-clarify ko nga yung first at second identity ba ng isang Diyos niya ay both of them is Father. Yun kasi yung tanong ko eh. Okay. Pastor Eric, may nakuha po ba yung tanong niya? Yung Silang po bang dalawa, silang yung po dalawa ba bang Father? Kaya yung nga po po, ba kaya nga po sis ano eh. Hindi ko naman okay. aral yan. Ano po yan, for sa Okay. So, po yan. okay, wala po tayong Sige, magagawa next doon, Brother question. Ron. Next question po tayo. Okay. Time resume. Sige po, tanong. So, next question. Doon sa 2 Corinthians 3:17, the Lord is that Spirit. Si Jesus ba yung Espiritu na sinasabi ni Pablo? The Yes or no? Lord sa Corinthian, sa Corinthian. Ikalawang Korinto 3:17. Yes. Okay. Yes, talaga naman So, Ay, ano ba? ano po? okay. Pakitapos Time po pause. Time pause. Tapos na po ba kayo magtanong, Brother Ron? Tapos na po kayo magtanong. Oo, tapos na. Okay, sige. Sasagot po siya ng 20 seconds, ano? Sagot po muna Okay. siya na. Okay, sige. Pastor, ano ko yung 20 seconds mo. Sige po, sagot. Ang tinanong niya po yung 1 Corinthians 3:17, di ba? Opo. Sige po. Tama ba? Tama ba? Yes po, yes Second, po. ha? 2 Corinthians o 1 Corinthians? 2 Ha? Corinthians. Yung the Lord is that Spirit. Anong Teka tanong lang, mo, time Brad? pause muna. Kasi baka magkamali tayo sa kung ano yung talata eh. Teka lang. Balag. Sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto 3:17, sabi ni Pablo rito, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. So ibig sabihin, yung Panginoon doon ay si Jesus Christ, siya din yung Espiritu. Ngayon, ilan ang Espiritu mo? Kasi ang Holy Spirit, Espiritu din eh. Ano Isa o po dalawa? tanong? Ilan? Ano po yung tanong doon, Okay. Brother Ron? Kung si Jesus ay ang Espiritu, so ilan lahat ang Espiritu ng isang Diyos? Kung si Jesus ay Espiritu. Kasi ito ay sige, ano ko lang. Kasi paki-reconstruct, Brother Ron. Paki-reconstruct. sinusundan ko siya sa tatlong identity niya. So sabi niya, nature yung Father, Son, and Holy Spirit. Sabi niya. So ngayon, ang tanong ko, ang Panginoon ay siyang Espiritu, sabi ni Pablo. So yung ikatlong identity niya, Espiritu din. So ilan ang Espiritu ngayon ng Trinity? Isa o dalawa? Sagot. Ilan ang Espiritu? Ilan daw po ang Espiritu ng Trinity? Okay, sagot na po.
Santo, isa lang po, no? Isa lang po 'yan. Hindi po 'yan dalawa, tatlo, no? Isa lang po 'yung tinutukoy niya kahit binabanggit sa ano 'yan sa Apocalypse, yung pitong espiritu, isa lang po 'yan. Kumakatawan po 'yan sa isa. Yung espiritu, kapatid. Okay, next question. Okay, next question. Ito, next question. Sabi ng Yahweh, yung Yahweh, Father. Father yun. Hindi mo yan magigiba. So sabi niya, ako nga. Sabi ni Jesus, ako nga. Ang tanong ko, siya ba yun? Yes or no? Categorical. Ako nga. Yung Yahweh, time post tayo. Hindi Sige, po siya sige. yung hindi po si Ano? Christ, hindi po yung anak, kapatid, hindi po yun yung anak. Yahweh nga eh. Proper name po yun ng ama, yung YHWH. Proper name naman ng marami namang kasalanan ang So, Panginoon sa Kristo. Verbo, anak, Kristo. Yan naman yung sa anak po. Okay, Hindi next po question. Next question po. so ibig sabihin, si Jesus Christ ay hindi si Yahweh. Kasi sabi mo, ama lang yung Yahweh. Hindi po, proper name niya nga yan eh. Yung Yahweh po, yung YHWH, no, siyang aking pangalan. Ibig sabihin, yun yung proper name niya. No? Tinawag din, sinalin niya sa Adonai, kapatid. Proper name po yan ng Ama. No? Ngayon, yung proper name naman ng Panginoon, tinatawag siyang Berbo, tinatawag siyang anak, tinatawag siyang Kristo. Yun yung mga tao sa kanya. Tinawag din sa Isaiah 9, Next question po tayo. Next question. Ay makapangyarihan sa lahat. Okay, sige. Sunod po So, tanong. ibig sabihin, Jesus is not Yahweh. Yes or no? Hindi po siya yung ama. No? Hindi po siya. Yung Yahweh nga, proper name po yan ng ama. Hindi po yan mismo tumutukoy sa Diyos. Objection, Pangalan Miss Moderator, no? Time post. Medyo na, hindi, gusto ko lang linawin so sa categorical kasi. Ano ba, ang tanong ko si Jesus ba ay hindi si Yahweh? Hindi. Tinatanong ko siya ng yes or no. Ano ba yung pinakasagot niya? Ang sabi niya po hindi. Hindi si Yahweh. Oo. Medyo nagchuchapi ka okay. kasi, bro. Okay, sige. Tuloy na ni Pastor Eric, ano. So, since may 12 seconds. Okay, tuloy, Pastor. Yes, hindi po. Yan nga po yung pagkakamali ninyo eh. Akala nyo, yung YHWH, Diyos, na para bigay yung nature. Name po yan ng Diyos ng Ama. At iba po yung pangalan ng anak, no? Tinatawag siyang anak, Verbo, Kristo. Yan yung naman. Time is up. Okay. Ayan, magandang gabi po sa iyo dyan, Pastor Valeriano. Ayan, Bro Harry at si Brother Romeo C. Tahonera. Magandang gabi po sa inyo dyan sa comment section. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating yung cross-exam po ng ating negative side sa ating affirmative. At yan, dadako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating negative side na si Brother Ron Fernando. Okay, so ang topic po na kanilang pinag-uusapan sa mga bagong pasok po dito sa atin sa live, ang tatlo ang identities ng nag-iisang Diyos. Okay? So, Brother Ron, ready na po para sa iyong rebuttal stand? Okay, so muli, no, Okay. magandang gabi. Nagtataka ako ngayon kung bakit sinabi ni Pastor Eric na si Jesus ay hindi si Yahweh. Hindi ko alam kung bakit. Kasi Trinitariano ito si Pastor Eric. So ibig sabihin, iba yung Lord Yahweh doon sa Lord Jesus. So tignan natin kung iba talaga. Tignan natin. So sa Joel 2:32, sinabi dyan, whosoever call the name of the Lord will be delivered. So kung sino daw yung tatawag sa pangalang Yahweh ay masisave. So doon sa Acts 2:21, sabi ni Pedro, kasi itong sinasabihan niya ito, bautismado ito sa pangalan ni Jesucristo, yung nakikinig sa kanya dito, mga kaibigan. Sabi niya dito, habang nag-preach siya, whosoever call the name of the Lord will be saved. So sino ba yung tinutukoy ni Pedro dito? Hindi ba dito si Yahweh? Kasi nakapropesya ho ito eh. Joel 2:28-32. Kasi yan yung pagbuhos ng Espiritu ng Diyos, ng Yahweh. So ngayon, doon naman sa panahon ng mga hintil, sabi ni Pablo sa Romans 10:13 hindi ko nakaka.
whosoever call the name of the Lord, Kurios, Lord Jesus Christ yun, will be saved. So sino itong identity na sinasabi ni Pablo? Ibig sabihin yung identity ng Lord Yahweh doon sa propesya ng Joel 2:32 ay may isang identity na lang talaga. Pag hindi na lang may isang identity lang. May isang identity talaga pagdating sa New Testament. Kasi according sa grammatical construction of grammatical sentence, hindi naman pwedeng magkakamali itong propeta at saka itong mga apostol. Whosoever call the name of the Lord will be saved. So ilang identity yun? Isa lang. Now, doon sa doon na. Kasi pagdating sa yung sinabihan ni Pedro na whosoever call the name of the Lord will be saved, pagdating doon sa Acts, sa versikulo 38, na bautismo sa pangalan ni Kristo. So ibig sabihin, naintindihan ng mga tao, yung mga Hudyo doon na kung ano ibig sabihin ni Pedro. Kung sino ba yung pangalan na yun. So ano ba yun sa propesya? Whosoever called the name of the Lord, Yahweh. Yahweh. So ibig sabihin, isang identity na. No? Now, doon sa Matthew 28:19, singular form, onoma. Kaya nga, tinupad ng mga alagad kasi na sila ng Espiritu Santo eh. Napuspusan na sila, napuspos na sila ng Espiritu Santo. Binautismohan ng mga tao sa pangalan ni Kristo. So, yun na yun yung singular na name, onoma. Now, doon naman sa, yung sa Theos, siya din na may sabi na ang doon ay Elohim. So, ibig sabihin, yung Theos, 3 persons. 3 persons yung Elohim. Now, yung 3 persons yung, yung, tawag nito, yung Theos. Now, dito tayo sa logos. Kasi yung logos niya, entity talaga sa pasimula. No? Entity yun. So, since ako ang negative, sa first clause, anong pasimula siya ang verbo, ano daw yung verbo sa pasimula? Ikalawang identity ng Diyos, Theos. So, ibig sabihin, sa ikalawang clause, and the Word was with God. Yung God doon, Theos, so yun. So, equivalent to 3 identities. Ibig sabihin, yung Theos was with Trinity. Kasi Diyos din yung Theos eh. Now, ang Theos, Diyos. So, pagdating doon sa third clause, and the Word was God. Ang Theos, Trinity rin. According sa meaning, sa equivalent meaning ng term na Theos. Kasi sa Hebrew, ito po ay Elohim. So, 3 plus 3, 6 na persona na. Now, ito. Kasi doon sa, ang ginamit kasi doon sa, para patunayan niya, yung Diyos doon ay Ama lang, bakit hindi? Kasi ang nakasulat doon sa, is Kai Hologos es proston yun. Enton proston yun. Hindi naman sinabi dyan na proston pater. Para father para father na kasama ng anak yung father sa pasimula. God was pertaining to himself, mga kaibigan. Na siya ay mahayag sa laman. Kaya nga, the Word was God. Hindi yun entity na Diyos din na iba sa Father. Kasi sabi nga niya, ako nga. Pag sinabing ako nga, siya talaga yun. Siya yun eh. Hindi ba sabi ng iba, sabi ng ako nga. Sabi, hindi ikaw yun kasi hindi ikaw ang ama. O ngayon, babalikan ko siya doon sa mga puntos, 2 puntos ko na sinasabi. Ano ba yun? Yung Lord, ano ba ang Lord? Di ba, Father lang? Ang Lord ay Father lang. So,
Ngayon, hanggang ngayon, naghihintay ako kung may isisitas ba siya na yung Lord Yahweh ay Son o Lord Yahweh ay Trinity o Lord Yahweh ay Holy Spirit na kasi magkakaibang identity according sa aral niya. So bakit dito kinumpirma ni Propeta Isaiah 64 verse 8, kinumpirma ni Haring David sa unang Kronika 29 versikulo 10, kinumpirma ni Moises sa Deuteronomy 32 verse 3 to 6, Lord is Father. Now, unang puntos ko yan. Ikalawang puntos ko, yung Father ba na Yahweh may kasama ba para panindigan niya yung tatlong identities? Doon sa Deuteronomy 32, sa 12, the Lord Yahweh alone. Father ho ito eh. Psalms 83 verse 18, alone, Father ho ito. Psalm 86 verse 10, thou art God alone. Nehemiah 9:6, yung Lord dyan, Yahweh alone. Ano ba yung sinabi ni Moises ni Propeta Isaiah? He is the Father. Isaiah 37 verse 16, Lord Almighty, the God of Israel, alone. So paano ito yung hinahanap ko na i-reconcile niya para matitindig hanggang sa huling-hulihan, titindig pa rin yung paksa niya na may tatlong identities ang nag-iisang Diyos o tatlong persona. Wala eh. Ibig sabihin, yung aral na tatlong identity, contradict yun sa sinasabi doon na sinasabi sa Biblia nga, yung Lord alone, which is Father. Si paano ito? No? Kaya nga doon sa Old Testament, Father lang talaga yung Yahweh. Ngayon, nahayag sa laman ng Diyos. Sino ba yung pumarito? Diba? Sino ba yung pumarito? Hindi ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ yung pumarito. Ano ba siya? Di ba? Diyos siya. So ano ba siya nung hindi pa siya nahayag sa laman? Manlilikha. Kaya nga tinawag ng Father, kaya nga malakay tuten eh. There is one Father, one God created us. Isang Diyos lang. Isang persona ng Diyos. Kaya nga sa Hebrew 1:3, Jesus Christ is the express image of God's person, identity, character. Kasi yung kahulugan ng identity is character. Maling sabihin na ang isang Diyos ay may tatlong characters. Plural. Mali ho ito. Di ba? Ano pa? Doon sa o kaya nga doon sa verse 27 ng Genesis, sinabi pa niya na singular identity pala. So ibig sabihin, yung nagsabi ng let us doon sa ano ay singular identity. Correct? Okay, so time is up po. Ayan, maraming salamat po sa ating negative side, sa kanyang rebuttal stand. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sis Emmy Alfonso is watching. Magandang gabi po sa inyo, sis. Ayan, okay, may cheerer na si Brother Eric. Go, bro, Eric. Okay. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative. Okay, Pastor Eric, nakamute ka po. Ayan, nakamute po. Okay, ayan. Okay. Okay, so ready na po? Okay, wait lang po yung aking 20 seconds. Okay, so time start now. Tanong. Yes. Ito po ang ating unang katanungan sa ating kaibigan. Sa sinabi doon sa sa Juan na sino yung sinasabing Diyos dito? Yung verbo ba o yung yung sumasa Diyos? Categorical. Yes. Yes. Siyempre, yung verbo kasi yung sa third clause, ang verbo ay Diyos.
Now, kung sinasabi mo na hindi yan identity na ang verbo ay Diyos na iba sa Father, kasi pag sinabing the Word was with God, ibig sabihin, yung verbo, yung plano ng Diyos, yung divine expression ay sumasa Kanya. Hindi yan entity. Okay, next Kaya nga, question po. sa third clause, So, sabi po, ang Next verbo question. ang Diyos dito. No? Ang verbo ang Diyos. At sinabi mo, yun yung idea. Ngayon, sabi mo, yes, yes. Ngayon, sino yung sumasa Diyos dito? Yung kasama ng ng verbo. Sino yung tinutukoy dito kung hindi ito yung verbo? Sagot. sino? So, hindi, magte-10 seconds ako. Hindi kasi yan literal na kasama eh. Kasi kaya nga sabi sa ibang ng Tagalog, sumasa Diyos. Ibig sabihin, hindi literal na kasama. Kasi nga, parang sa ko, Okay, pastor, next question. yung Father is alone. Okay, next question. Yung salita mo, sumasa Diyos. Gamitin natin. So, kung yung verbo Diyos, no? Sabi mo Diyos, iba, tapos iba dito sa sumasa Diyos, sino ngayon tong sumasa Diyos na tinutukoy na Diyos dito? Sa John 1:1, may isang Diyos lang talaga, which is ang Father sa creation. Tinawag siyang Father in creation. Kasi, Pastor, kung susundan kita, ang verbo ay sumasa Diyos. So, ang Diyos doon, Theos. So, Trinity yan. So, sa third clause, ang verbo ay Diyos, Theos, Elohim sa Hebrew, Trinity rin. So, ilang identity na? Next question po. Next question. Yung verbo ba rito, ito ba yung Ama? Oo, hindi. Base sa konteksto sa talata, hindi. Kasi according sa context, ang verbo ay sumasa Diyos. Pero yung verbo dyan ay hindi identity sa pasimula. Hindi rin siya distinct entity na sumasa Diyos. Yan ay karunungan ng Diyos, plano ng Diyos. Yan ang isang divine expression na sumasa Diyos sa pasimula, sa creation. Next question po. Sabi mo, hindi ito yung Ama. Ibig sabihin, ito yung anak. Ngayon, sino yung sumasa Diyos dito? Kung ito hindi yung Ama, ito yung anak. Sino ngayon tinutukoy dito na sinasabi nito nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos? Sino ngayon yung Diyos na yon? Kung yung verbo ay hindi yung Ama, sino yung Diyos doon na tinutukoy? Teka lang, clarification lang ha. Yung Diyos ba na tinatanong mo, Pastor, is yung and the Word was with God? Yung God? Doon ba? Yes. Yun ba yung Diyos na tinatanong mo? Para kasi naglo-loaded yung question mo. Okay, yung sagot. Yung yung Diyos na tinatawag na Father in creation. At yung verbo ay hindi naman to yung verbo kasi ay hindi naman yan distinct identity na tinatawag ng eternal Son doon sa Ama. Kasi kung i-reconcile natin sa ibang talata, bakit sinasabi na yung Yahweh is all alone? Sabi mo, yung Diyos, yung verbo rito, Diyos, at ito yung anak. Ngayon, sabi mo naman, itong sumasa Diyos, ay sinasabi mo namang Ama. So, ngayon, teka lang, tanong, objection mo na. Kasi hindi ako, teka lang, iilinawin ko, hindi po ako nagsabi na yung verbo ay anak. No, hindi ako nagsabi. Okay, so okay, hindi po raw niya sinabi, Pastor. Sige, paki-reconstruct po yung tanong. Paki-reconstruct. Sige po. So, bago ko simulan yung Ano ba? Kasi nga, di ba, alam niyo ang stand ko, kasi ang stand ko is, ang yung verbo ay hindi entity o hindi internal Son. Yun ay divine expression ng Diyos. Hindi yan persona. Okay. So yun. Paki-reconstruct na lang po, Pastor. Sige. So, ito natin yung tanong sa una ulit. Balik tayo sa una. Time resume. Kanina, yung pagkakarinig ko kasi sinabi mo anak eh. Kung hindi anak yung verbo, kung hindi anak, ibig sabihin ito yung Ama. Oo, hindi? Yes! Why? Because sinasabi na nga sa third clause, in-emphasize na binigyan din, ang verbo ay Diyos. Ilang Diyos bang itinuturo ng Biblia? According kay Moses, kay Propeta Isaias, di ba isa lang? Sino ba yung Diyos na nahayag sa laman, nagkatawang? Ibig sabihin, yung Father, kasi sa third clause ng ganun, ang verbo ay Diyos. Next question po. Next Sabi question. mo, yung verbo, yun yung Ama. Ibig sabihin, yung Ama ay Diya. Tama, mali? No, hindi. Kasi
hindi ko naman sinabi na yung verbo ay entity. Kaya nga sabi ko sa hindi ko stand ang verbo ay entity. God was pertaining to himself na siya ay mahayag sa laman. Na siya mismo yung magkakatawang tao. Kaya nga, di ba, sinabi doon sa um, Old Testament, Lord, which is Next Father, is question alone. po. Walang Next question. kasama. Next Ulitin natin, question. linawin natin. Tama ba yung pagkarinig ko kanina na itong verbo ay dumidefinisyon o kumakahulugan doon po sa idea o concept? Tama, mali? Categorical. Yes, kasi tama. Yes, kasi yung verbo dyan, according sa context, kasi kung ibabalikan nyo ng Greek transliteration dyan, which is logos, ay divine expression. Hindi kasi yan entity. So, kaya nga, ang verbo was with, ang verbo was with, ang tawag nito, ang salita ay sumasa Next. Diyos at ang Ay, salita ay next Diyos question po. kasi Maliwanag. Next Sinabi mo question. na yung verbo, concept o idea. Nang tinanong kita kanina, ito bang verbo yung ama? Ibig bang sabihin, itong ama na verbo ay concept or idea? Tama, mali? Sagot. no, mali ang magkaintindi mo. Kasi kaya nga sabi ko, ang verbo ay logos. Now, kaya nga in-emphasize, binigyan din ko, God was pertaining to himself. Kaya yun ang explanation ng verbo diyan. God was pertaining to himself. Kasi plano niya yan. Ang verbo ay Diyos kasi siya mismo Okay, yung Diyos na next question mahayag po. sa laman. Sunod na tanong. Yung verbo, yun yung ama. Ngayon, sabi sa 18 ng talata ay nakita kailanman, hindi, walang nakita kailanman sa Diyos o sa Ama, kundi yung bugtong na anak. Ibig bang sabihin, nasa sinapupunan ng Ama. Ibig bang sabihin, itong verbo ay siya rin yung Ama na tinutukoy? Lalabas dalawang Ama? Tama, mali? No, mali. Kasi doon sa John 1:18, kasi may semicolon doon eh. Kasi sinabi doon na walang nakita kailan sa Diyos. Semicolon, ang anak ng Okay. Diyos. Ayan. Siya yung nagpakilala sa kanya kasi siya yung express image, identity, character of one God the Father. Okay, ayan. Maraming salamat po. Ayan. Medyo parang bitin yung Q&A natin, ano. Okay, so maraming salamat po, Pastor, para sa iyong cross-exam sa ating negative side. Ayan. At syempre, ayan, shoutout po tayo dyan sa ating sa comment section. At dako na po tayo para sa ating final conclusion. So wala na po itong objection Okay, so kung ready na po si Brother Ron ng ating negative side, 5 minuto po para sa iyong final conclusion. Time start now. Okay, so muli no, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa lahat. Ang conclusion ko ngayon is napakinggan niyo naman ang flow ng conversation namin. So, hindi naman pwedeng na mag-contradict ang salita ng Diyos, no? Kasi sa Malakay 2:10, there is one Father, one God created us. Malinaw ho ito. No, sabi niya, babalikan ko lang yung mga na pinuntos ko sa kanya. Yung yung Genesis 1:26, let us plurality. Expected na according sa aral ng Trinity, it is a plurality of persons or plurality of identity of one God. So tinanong ko siya sa verse 27, yung his ba dyan na singular personal pronoun, pumapatungkol ba yan sa singular identity o plural identities? Sabi niya, singular identity. So ibig sabihin, yung naunang versikulo na nagsabi na ang ng Elohim na nagsabing let us sa verse 26 ay pumapatungkol din pala sa singular identity. Kasi kinonfirm sa narration, so God created man in His own image. Klaro ho ito, no? Now, hanggang ngayon, naghihintay ko pa rin yung reconciling na mga versikulo na dito sa dalawang puntos uh, na sinasabi ko. Number 1, ang identity ng Yahweh ay Father sa pasimula sa Old Testament.
Wala kang mababasa na ang Yahweh, Son, Yahweh, Holy Spirit, Yahweh, Father, Son, Holy Spirit, kundi Yahweh, Yahweh, Father. O ngayon, sino ba itong nakita ni Isaiah sa vision niya? Sa Isaiah chapter verse 6, sino ba ito? Diba si Jesus ito? I saw the Lord sitting upon the throne. Sa verse 8 sabi diyan, let us. So ilang identity nagsabi ng let us na umupo sa trono? Sa verse 1, isa lang talaga. Kaya, kaya sabi ko nga, hindi ako bibilang, kayo lang. Kasi sabi niyo, plurality of person or identities. Kasi binibigyan din niyo yan sa aral ng Trinity. So ngayon, sa aral ng Biblia, ang Lord ay, o Yahweh, yung all capital letters na Lord, is Father. Ang daming bersikulo, I think, kinumpirma ni Isaias, Haring David, Moses, kahit na si Pablo sa New Testament, Ephesians 4:6, one God, one God and Father of all. May isang identity lang yung Father, na yung Father nahayag sa laman. So, sino ba yung nahayag sa laman? Sino ba yung Diyos nahayag sa laman? Si Jesus Christ. Kaya nga sa Hebrews 1:3, character identity, express image of God's person ay si Jesus Christ. So tama na sabihin po na ang express image of character identity of one God, the Father, is Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi, walang ikalawang identity. O ngayon, yung Father na Lord, sabi sa mga ibang bersikulo, He is all alone. Walang kasama. Kasi kung sa John 1:1 ay inaano nila ito na may kasama yung Diyos doon. Kasama sa Diyos. Alone na eh. Ibig sabihin nga, tama yung interpretation ko na yung Diyos doon, which is Logos, na nababasa naman natin, divine expressions pertaining to Himself, na siya yung magkakatawang tao sa verse 14. Sino yung makakatawang tao na sinasabi sa third clause ng John 1:1 na ang berbo ay Diyos? Diyos na eh. Siya yung magkakatawang tao. Eh, mayroon pa bang ibang identity na magkakatawang tao maliban kay Yesu Cristo? Wala naman. Diba? So, I think hindi niya natindig yung stand niya, mga kaibigan, kasi wala siyang pang-reconciling na statement o versikulo na sinasabi na ibig, sa totoo lang, ako dapat ang gigiba eh. Yung ngayon, nagiba ako na. So dapat siya yung magre-reconcile para matindig niya yung stand niya. Hindi naman na naintindig kasi ito sa Hebrews 1:10, in the beginning, so time is up the na po. foundation of the earth, Jesus Ayan. Christ. So ito. Time is up. Ayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Ron, ng ating negative side para sa kanyang final conclusion. At dako naman po tayo para sa ating final conclusion po ng ating affirmative side. Pastor Eric, nakamute ka po. Okay, ayan. So, 5 minutes, time start now. Yes, muli, salamat sa Panginoon. Dito humihingi po tayo ng paumanin o pasensya sa mga mabibigat no, na mga tanong na ibinato po natin sa ating kaibigan. No? At sa kanyang mga sagot ay hindi po natin hindi niya po malaman kung saan po siya pupunta talaga. No? O dito o doon o dito. Atras o aabante. Ngayon, yung kanya namang sinasabi na hindi po natin nagiba, napakasimple lang po ng mga sagot dyan at sinagot na po natin. Unang-una, wala naman tayong kontra doon na sinasabing I am God, the only God. Wala naman. Talaga naman, isa lang ang Diyos eh. Kaya nga yung tindig ko eh. Ibig sabihin, sinasang-ayunan mo pa ako. Isa lang talaga ang Diyos by nature. No? Ngayon, sabihin mo, tinutukoy doon yung ama at walang anak, ay yan po ang mali. Kasi sinabi mo kanina, yun yung ano, nandun yung ano, yung anak, na yung verbo ngayon iniba mo ginawa mo namang ama. Ngayon, sabi dito sa ano para masagot yung kabigatan mo sa unang Korinto 8:6, sabi dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, at buhat sa kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa kanya.
Yun po yung sagot dyan eh. Talaga naman may isang Diyos lamang ang Ama. Unang-una, unang-una kapatid, kung ba't sinabi ni Pablo dito, kasi nga, yung Kristo, hindi naman Ama. Ang binibigay ng diin dito ni Pablo, yung Diyos Ama. Talaga namang meron tayong Diyos, isang Diyos Ama lang. At yung anak, hindi naman yun yung Ama. Ha? At tinukoy din dito na Panginoon, sabi mo, yung Panginoon, yun yung Diyos, sabi mo, Yahweh, Panginoon. Ibig sabihin, sabi naman dito, tayo sa kanya at isa lamang Panginoon. Kung gamitin natin yung sinasabi mong yun yung Yahweh, Diyos din, lalabas itong anak na si Kristo, Diyos din. O ilan na Diyos mo ngayon? Dalawa na. Kasi gumagamit ka ng tinatawag na mathematics, di ba? Analogy. Ngayon, hindi po ganon. Ang tinutukoy kasi nung unang panahon, no, pag nagsalita yung he sa Genesis, yung ama kasi yon. No? Ama po yon. Kaya nga, binanggit doon na he, his, tumutukoy talaga sa kanyang identity yon. Ngayon, ginamit din yung Elohim. Yun po yung plural form ng Eloah. At yung Eloah ginamit din kay sa Yahweh. Ay ba't ginamit yung Elohim? Kaya lalangin natin. Kasi nga imiiral na yung anak doon. Kaya nga hindi magagawa ang lahat ng mga bagay kung wala yung anak, yung berbo. Di ba ba? Ngayon, sabi mo, ginamit ito singular form yun eh. Yun yung category, yung sinasabi na tawag dito, sinasabi mo na grammatical categories, yung singular form o singular first person. Ganon din naman sinabi ni Kristo dito sa Juan, no? Ang sabi ron, ako at ang Ama ay isa. I am the Father are one. Ba't sinabing are? Yung are doon, ano ba ibig sabihin nun? Di ba, ginamit yan na first person, bagamat plural form ang pagkakasalita, pero yung categorical, grammatical categories niyan ay first person. At ang ginamit po dyan na salita na sa are ay tinatawag po na me. No? Ibig sabihin, I am. Ba't ginamit yung are? Ibig sabihin, pumapasok pa rin yun kahit na he is, pwede mong gamitin yan. Kasi nga, ang tinutukoy dyan, I am. Ibig sabihin, yung ama at yung anak, tinutukoy na I am. So, pasok pa din doon sa Genesis. Kaya nga, umiiral na bagamat ibang identity nila, pero tinutukoy dito, ginagamit yung salitang I am or I. Diba? Na singular form, no? Or first person. Wala pong pagkakaiba doon eh. Kahit gamitin mo yon kasi nga isa lang kasi yung Diyos, yung imiiral o yung nature no ng pagka-Diyos nila, isa lang talaga. Isa lang po 'yan. Ngayon, sa sa Juan, medyo naglumihan kami sa mga sagot mo, kaibigan. Ang tinutukoy kasi sa 18 ron, no, walang nakakita kailanman sa ama kundi ang anak na nasa sinapupunan ng Ama. Okay, ayan. na, nabitin si Pastor. Ikaw 3 minutes. Ako pala 34 seconds na lang. Opo. Okay, ayan. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Eric, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, napakaganda pong muli ng ipinahayag, ipinakita, at napanood ng ating mga manonood sa live ang isang debateng isang maayos. Ayan, bitin daw, Pastor. Bitin. Okay. So, isang maayos, mapayapa na pag-uusap. Ayan. So, lahat po kami dito ay makikinabang sa mga ipinahayag ng bawat kapatid po natin na ito. Okay. So, again, congratulations po sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa inyo. At bago po tayo tuluyang magtapos ng ating debating ito or ating friendly debate na to, syempre, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na
magpasalamat sa mga gusto niyo pong pasalamatan or meron kayong mga upcoming po na debate, may mga gawain po kayo sa FB Live para po yung mga new followers at followers niyo po ay masundan po kayo kung saan kayo nag-evangelize, nag-apostolate dito sa social media. Okay? So, unahin naman natin si Brother Ron. Okay, Brother Ron? Sige, nakamute ka po. So muli, no, magandang gabi sa lahat, sa mga nakikinig. Unang-una mga kaibigan, no, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos for sa panahong ito at sa oras na ito. Kasi yung friendly discussion ay hindi po ito pinag-aaway ang salita ng Diyos. So which is may kanya-kanya kaming paniniwala ni Pastor Eric, pero hindi ibig sabihin na nagkokontra yung salita ng Diyos. Kasi pag 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 sinasabi natin na pinag-aaway natin, ah, talagang magkakasala ho tayo, no? So unang-una sa Diyos, pasalamat po ako, no. Ikalawa, kay Pastor Eric, salamat Pastor sa panahon mo sa at least kasi si Pastor Eric nababasa kasi kanina na ano ako sa Pastor Eric, kasi magaling mo ito, nakikita ko ito sa ibang platform din. Then ikatatlo kay Sis Nads, as magaling na moderator pala ito si Sis Nads talaga. Magaling na moderator. Salamat sa effort, sis. Kahit timer ka pa, moderator ka pa, kayang-kaya. So, na-appreciate namin yung effort mo, sis Nads. Salamat din sa pagpaunlak dito sa platform mo. So, then, yun, ano pa ba? Sa mga upcoming events, ngayon wala pa, pero sa mga platform ng iba, i-follow niyo yung commission at saka yung gospel force. Yun na ano ko sa ngayon. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. God bless. Oh, okay. Maraming salamat po. Ayan. So, yung po sa mga followers niya, yung kamisyon. Ayan, Kaya kamisyon ibang ba? followers. Tama, okay. Sa kapatid ko, sa kapatid sa pananampalataya, kay Brother Joe. Si Brother Oh, Joey, wala ho okay. ako. Okay, okay. Sige, thank you. Sabihin niyo po, sabi ni Sis Nad, kamusta po siya? Okay. Okay. At syempre, yung ating pastor na suki dito sa atin sa Independence, Pastor Eric, yung iyong mga gawain, debate. Ayan, baka gusto mo nga i-plug din. Ayan po, sige po. Hey, unang-una muli salamat sa Panginoon, no, sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Maraming salamat sa Panginoon. Maging sa ating magaling na debate moderator, no, Sister Nad, na walang sawa kung tayo pinahihiram ng kanyang platform na nagtitiis sa atin sa kanyang Sige po. effort. Pagpapalikan ng Panginoon, Sister Nad, sa patuloy kang ginagamit sa mga bagay na ito. God bless po. At gayon din sa ating pastor, no, kay Brother Ron, yung sa kanyang magaling na pakikipagdigma, maayos, mabait. Mabait na pakikipag talakayan. Pagpalain ka ng Panginoon, mga kapatid. At ulitin natin, no, ito'y usapan lang, ano, bagamat may konting intense, natural po 'yon kasi nga kaya nga debate, pero ito po yung aayagan lang ng mga aral ng bawat isa at nasa mga nakikinig na po yung yung pasya at wala po sa amin. Kami nagpapahayag lang po ni Brother Aaron, na wala pong kaming masamang tinapay diyan. Pinasalamatan ko rin siya ang Panginoon sa buhay niya kasi nagagamit siya ng Panginoon. So, Sister Renat, meron po akong mga debate na darating, no, sa Yes punto po, por punto. meron. So, Sa punto. yan. Yes, sige po. Meron din ako doon Sige, sa sige po. Russia. Naway, Ano niyo po kung kailan nito para, ayan o, meron uh, kayong mga followers na nanonood po sa atin. doon po Ayan, sa punto por punto, straight to the point kay brother paano to? Ah Tatlo. Russia. oh yes. Hindi, yes, sa Yando. Russia. Meron Kay Brother sila. Jando. Yando, yan, Yando. mga kalaban, Sa punto sa per punto. magaling po 'yon. Si brother, ngayon din si pangalan to, si brother
yung chief CFD ng si Alvin Kitamundok at iba pa po sila Brother James saan naman po yan sa kanilang sa patong po naman ni Russia. At sa inyo po Sister Nad, kailan Yes po, sa 23. Meron po kayong na po yan si si ah naku, nalimutan ko lang. Dami nakasulat. Basta po, ko sa inyo. Sa 23 po tayo kasi, inalok ko ayun, po kayo si ng, ano po si ayun, yung SDA po yun. si SDA. Brother Edwell? Hindi, si Hindi. yung isa po, no? O, tama, Ayun yung po. isdak. Isdak. Po yan, Isdak po ayan. siya, okay. Ayan, abangan niyo po sa Monday po yung kanilang debate, 23. Tama po, no? Okay, so ako yung nalilito na rin doon sa mga naka-sked po ngayon. Okay, so Sana thank you. Ayan, si Brother Ruben. Hindi po si Brother Ruben. Si Brother Ruben po, Sunday, meron siya, September 22. Meron po silang debate ng Sunday. Okay, so thank you. Maraming salamat po. At sa mga nais po na magdaos or talagang Tagalog na Tagalog, no? Magdaos po ng kanilang debate, pag-uusap. Open po ang In Defense of the Truth. Hindi lamang po ito para sa aming mga Katolik, sa mga Katoliko kong kapatid. Bukas po ito para sa ating mga kapatid na Islam. At alam nyo naman po yan, open na open po tayo dito. Okay? So, message lamang po kayo para maiayos po natin yung schedule. Ano po? At may mga nagpapa-schedule kasi hindi rin po ako pwede ng Martes at saka Miyerkules. Ah, talaga, may klase po kasi ng Miyerkules, okay? So, again, maraming maraming salamat at abangan niyo po ulit yung ating mga debate dito sa In teacher po kayo. Defense. Hindi po, Teacher. hindi po. Hindi po sa ano po yun, parang crash course po yun ng theology. Nasa biblical, biblical ano Okay. kami. Canonical reading po kami. Okay, so thank you kasi kailangan ko po yung gawa ng ako po isang church worker din. Okay? Ayan, thank you. Maraming salamat po. At again, congratulations po sa inyo ha. Ito po talaga yung isa sa mga debate or yung mga debate na talagang gusto naming i-maintain dito yung payapa, maayos. Higit sa lahat po, wala po tayong mga foul words. Ayan. Kasi Yes. laki po ng responsibilidad natin kasi nasa social media po tayo. Lagi ko po itong sinasabi. Kasi hindi lamang po tayo mga nasa mundo ng apologetika yung nakikinig dito. Again, meron po tayong responsibilidad sa lahat ng ating mga action na gagawin, lalong-lalo na po yung ating pananalita para sa ating mga kabataan na nakikinig. Amen? Amen. Okay. So, yan. So, sana po yung rules na pinapatupad namin dito ay i-ano po ninyo, i-maintain po natin. Ano po? Okay, so again, thank you. At syempre, yung inyong host, streamer, moderator, ayan, all in one. Ah, thank you, maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po. God Yes bless po. po sa inyo. Salamat. God Thank you. bless. Ma'am Angie, thank you. Brother Ajep, thank you so much. Sa lahat po yan sa comment section, maraming salamat. Bye-bye po.